Hinampas siya ni Kraken sa likod, at ang Dark Magician ay lumipad sa hangin na may sumigaw. Nang makalayo sa malayo, bumagsak siya sa isang bato na pader na may dagandong. Ang madilim na mago ay tumama sa kanyang likod sa mga bato at nagsimulang bumagsak, sumisigaw sa sakit. Tumigil si Liam Von Peterson, lumingon sa likod at nagtatakang nagtanong, inatake ba ni Kraken ang Dark Magician? Paano ito posible? Nagulat si Genus Freewill nang marinig ang kanyang mga salita. Nagpadala si Kraken ng streams of dark red energy sa baybayin ng lungsod. Galit na nagngangalit ang Dark Magician, pinagmamasdan siya. Ang streams of red energy ay konektado sa isa't isa at bumuo ng bloody circle. Ang Dark Magician ay yumuko sa kanyang likod na may hagulgol, na natatakpan ng mga bukol, na punit ang kanyang balabal. Bumagsak siya sa lupa ng husto, iniisip na sinaktan siya ng monster. Ang katawan ng Dark Magician ay namamaga na parang bola. Si Liam Von Peterson, Genus Freewill, ay tumingin sa malayo dahil sa gulat habang ang lahat ay naging blood red mula sa Kraken's energy. Napasigaw si Liam Von Peterson sa takot na mabilis na tumakas ang Genus Freewill, mabilis na papalapit sa kanila ang bloody energy beams. Hinubad ni Genus Freewill ang kanyang sword at iniunat ang isa pang kamay, sinusubukang hawakan ang red energy na tinanong ni Liam Von Peterson sa takot kung ano ang kanyang ginagawa. Tumingin si Genus Freewill sa bato kung saan namimilipit ang Dark Magician sa matinding paghihirap. Sinabi niya na ang kapangyarihang ito ay nakakaapekto lamang sa kanya. Nagtatakang tanong ni Liam Von Peterson kung ano ang Genus Freewill na nanatiling maingat na tahimik, pagkatapos ay hinawakan ang mga sinag ng red energy gamit ang kanyang kamay, sinabi niya na hindi ito makakasama sa kanila. Iminungkahi niya na si Kraken mismo ang pipili ng target nito. Napagpasyahan niya na nagtagumpay si Tiny. Ang Dark Magician sa bato ay patuloy na namamaga at sumisigaw. Desperadong nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumangala siya at naisip na ito ay masama. Nagpasya siya na hindi siya mamamatay ng walang laban. Inilagay ng Dark Magician ang kanyang kamay sa kanyang harapan at pinaandar ang kanyang pink na spiritual power. Bumukas ang pulang kalangitan at lumitaw ang mga berdeng sanga. Ang Knights ay tuwang-tuwa na nakikinig. Tinanong ni Liam Von Peterson ang tanong, ano ang tunog na iyon? Isang malaking halaman na may asul na usbong ang lumitaw sa hangin. Bumukas ang usbong, naging isang malaking rosas na bulaklak. Bumaba ito sa bilis ng kidlat, patungo sa Knights. Ang bulaklak ay nagpadala ng mahahabang baging patungo sa kanila upang sunggaban sila. Si Liam Von Peterson at Genus Freewill ay galit na inindayog ang kanilang mga espada sa magkaibang direksyon na sinusubukang putulin ito. Excited na tanong ni Genus Freewill, ano ito? Ang bulaklak ay lumipad sa kanilang harapan, na nagpatambas sa kanilang mga paa. Ang mga baging ay buhol sa mga kabalyero sa kanilang mga braso at binti. Napasigaw sila sa takot. Lumapit ang bulaklak sa Dark Magician. Ilang sandali pa, sumara ang bulaklak, nilamon siya. Nagulat ang Knights. Sa pulang kalangitan, isang malaking bulaklak ang tumalikod at nagtungo, dala ang Dark Magician sa loob nito. Ang Knights ay tumingin sa kanya sa pagkataranta. Pinaandar ni Liam Von Peterson ang kanyang espiritual na kapangyarihan at galit na sumigaw na ang Dark Magician ay isang hamak. Galit niyang iniwagayway ang kanyang espada at pinutol ang mga baging sa maliliit na piraso, pinalaya ang kanyang sarili at napalaya si Genus Freewill mula sa kanilang pagkakagapos. Galit nilang tiningnan ang umaatres na bulaklak. Matatag na sinabi ni Liam Von Peterson na hindi siya dapat payagang makapasok sa kastilyo. Mabilis na tumakbo ang Knights pasulong. Makalipas ang ilang oras, lumapit sila sa kastilyo, binuksan ang pinto, mabilis silang tumakbo papasok. Si Liam Von Peterson at Genus Freewill ay nakatayong natigilan sa kinauupuan, gulat na nakatingin sa unahan. Tinanong ni Liam Von Peterson ang tanong, ano ito? Isang Dark Magician ang nakatayo sa balcony at pababa sa hall, maraming Enchanted Knight ang nakatingin sa kanya. Tumingin silang lahat sa paligid at sumugod kay Liam Von Peterson at Genus Freewill, na nagbabalak na patayin sila. Kinulam sila ng Dark Magician, naging masunurin silang hukbo. Iniabot ng Enchanted Knight ang kanilang mga espada at pitchfork at bamulong na dapat silang mamatay. Ito ang utos ng isang taong pinagkalooban ng kapangyarihan. Liam Von Peterson at Genus Freewill ay tumingin sa kanila na nagtataka, hindi maintindihan kung paano magpapatuloy.
Ang Dark Magician ay tumama sa bakod gamit ang force, gamit ang kanyang kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Aniya, dahil sa kanila, nabigo ang mahalagang gawain ito. Hinawakan ang pinto gamit ang kanyang kamay. Dagdag pa niya, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng paraan para makamit ang kanyang layunin. Binuksan ng Dark Magician ang mga pinto at sinabi sa kanyang balikat, hayaan ang mahina at walang kwentang mga kabalyero na subukang pigilan siya. Ngumisi siya ng masama at sinabing kailangan nilang ibigay ang lahat. Tinanong ni Genus Freewill ang tanong, ano ang kanilang layunin? Maingat na sinabi ni Liam von Peterson na ang landas na ito ay patungo sa mga silid ng King. Ang mga engkantadong kabalyero na may mapuputing mga mata, makinang na may pulang aura, ay hamarang sa kanilang dinadaanan. Inilagay ni Liam von Peterson ang kanyang espada sa kanyang harapan, pinaandar ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sinabing nasa panganib ang King. Galit na sumugod ang Enchanted Knight sa pag-atake, niluwalhati ang Dark Magician. Mariing sinabi ni Liam von Peterson na haharapin niya sila. Kumuha siya ng fighting stance at lumikha ng spiritual weapon gamit ang mana. Iniwagayway niya ang kanyang sword at nagpadala ng stream ng golden energy patungo sa kanila. Ang Enchanted Knight ay lumipad pabalik ng napakalayo. Bumangga siya sa stone wall na may kalabog na bumubuga ng dugo. Tanong ng Genus Freewill na hindi sigurado, gagawin ba talaga ito ni Liam von Peterson mag-isa? Sabi ni Liam von Peterson, hinampos niya sila ng tagiliran ng kanyang sword para hindi sila mamatay. Itinaas ang kanyang espada, sumugod siya sa pag-atake at sinabi na dapat silang makarating sa King. Galit niyang inutusan ang mga engkantadong kabalyero na linisin ang daan. Iniisa ni Liam von Peterson ang kanyang espada at ikinalat sila sa iba't ibang direksyon. Tuwang-tuwang tiningnan ito ni Genus Freewill at naisip na mas magiging mabait siya. Sa oras na ito, ang Dark Magician, gamit ang magic, ay may hawak na dugong katawan sa hangin, kung saan umagos ang isang pool ng dugo sa sahig. Tuwang-tuwang sumigaw ang kabalyero para mas mabilis na tumakas ang King. Inihagis ito ng Dark Magician sa sahig, nabasag ito. Tumalsik ang mga agos ng dugo sa sahig at dingding. Ang Dark Magician ay humakbang pasulong sa gitna ng mga bangkay sa sahig na may bahid ng dugo at sinabi na dapat ay nagpakilala muna siya, ngunit pinigilan siya ng mga taong ito. Siya ay ngumisi ng mapait, ibinuka ang kanyang mga braso sa tagiliran, at sinabing babatiin man lamang niya ang King gaya ng inaasahan. Si Henry von Curran ay humakbang pasulong, hawak ang isang magic staff sa kanyang kamay, at tinakpan si Emirate von Karaon sa kanyang sarili. Sa oras na ito, binati ng Dark Magician ang King. Galit na tumahol ang King na kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Kinumpirma ito ng Dark Magician at sinabing naunawaan nila ng tama ang lahat. Ibinuka niya ang kanyang mga braso sa mga gilid at lumikha ng maraming magical stream na kulay asul at purple sa paligid niya. Sinabi ng Dark Magician na, bilang isang gantimpala, tatapusin niya ang kasalukuyang bloodline ngayon. Sinabi ni Genus Freewill ng may pananakot. Una sa lahat, tuwang-tuwa ang Dark Magician na tumingin sa paligid. Nakita niya si Genus Freewill na may hawak na espada, na papalapit sa kanya mula sa itaas hanggang sa ibaba, at sinabing darating ang wakas para sa kanya. Inamin ng Dark Magician na matapang siya sa pagsunod sa kanya. Panunuyan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa harap niya, glowing with magical power, at sinabing walang silbi ang kanyang mga suntok. Si Liam von Peterson ay sumilip sa likod niya at iniwagayway ang kanyang sword. Pinutol niya ang likod ng Dark Magician kung saan bumulwak ang dugo. Si Liam von Peterson, nang hindi lumingon, ay humingi ng paumanhin kina Emir at von Karaon sa pagkalit, at sinabing kara-rating lang nila sa palasyo. Masayang ngumiti si Emirate von Karaon, at sinabing natutuwa siyang makita siyang ligtas. Ang Dark Magician ay ngumisi ng mapanukso at sinabi sa kanila na huwag siyang pagtawanan. Lumipad siya pataas, bumuo ng dalawang magical luminous balls gamit ang magkabilang kamay at nananakot na sinabi na sa pagdating nila, may dalawa pang bangkay. Inilapit ng Dark Magician ang kanyang makinang na mga kamay at sinabihan silang tumingin ng mabuti. Pinababa niya ang glowing magic balls at sinabing siya ang embodiment ng kanilang kamatayan. Lumipad ang mga bato sa iba't ibang direksyon. Tuwang-tuwang tinanong ni Liam von Peterson ang tanong, mayroon ba siyang ganoong kalaking power?
Tumingin siya sa balikat niya kay Emirate Von Karaon at naisip na kung maiiwasan niya ang king, hindi niya ito magagawa. Isa lang ang solusyon. Hinawakan ni Liam Von Peterson ang sorpresang Genus Free Will sa kwelyo at humingi ng tawad sa mga salita ng paghingi ng tawad. Inilagay niya ito sa harap niya na parang shield, at may hawak na sword sa kanyang kamay, nagpatuloy sa pag-atake, tinanong ni Genus Free Will, sa pagkataranta, kung ano ang nangyayari. Ginamit ni Liam Von Peterson ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang takpan ang Genus Free Will ng Stone Armor, at sinabi na dapat niyang gawin ang anumang kinakailangan upang maprotektahan ang king. Lumabas siya upang salubungin ang mga mapanirang magic ball. Sina Liam Von Peterson at Genus Free Will, glowing with spiritual power, ay kinuha ang pag-ataking ito sa kanilang sarili. Naalala ni Liam Von Peterson kung ilang taon na ang nakalilipas, si Emirate Von Karaon, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, sinabi na mula ngayon ay isa na siya sa Royal Guard. Hayaan itong magsilbi para sa kapakinabangan ng Karaon. Siya ay kasalukuyang nakaluhod sa harap ng isang tumpok ng mga bato, at naisip na siya ay masyadong pasibo. Hindi gumagalaw si Genus Free Will sa sahig sa tabi niya. Naisip ni Liam Von Peterson na dapat niyang ipagsapalaran palagi ang kanyang buhay kung gusto mong maging isang mas marangal na kabalyero, kung gayon kailangan mong bigyan ng higit na kahulugan ang buhay. Umupo siya sa sahig na may puting mata na nababalot ng magical energy ng Dark Magician. Napagtanto ni Liam Von Peterson na sinusubukan ng isang evil force na salakayin ang mga pinakamahina na bahagi ng kanyang isip. Lumiwanag ang kanyang isipan at tuwang-tuwa niyang idinilat ang kanyang mga mata, na nagtagumpay sa magical obsession. Lumapit si Emirate Von Karaon sa kanyang likuran, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na huwag sumuko. Tinulungan siya ng king na malampasan ang spell gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Idinagdag ni Emirate Von Karaon na kahit na gumawa siya ng isang hindi pinag-isipang gawa, mahalagang huwag sumuko. Sa huli, bumangon si Liam Von Peterson, tumingin sa king at sinabi sa kanya na huwag mag-overwork ang kanyang sarili. Sabi ni Emirate Von Karaon, okay lang. Hindi naman mahirap. Nakangiting nagpasalamat sa kanya si Liam Von Peterson at sinabing gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Inis na sabi ni Genus Free Will sa kanya na huwag na siyang magsalita ng walang kaparirikan. Siya ay buhay dahil lamang sa kanya. Inilagay ni Genus Free Will ang kanyang kamay sa kanyang sword at sinubukang tumayo. Mapanlate niyang sinabi na pumunta siya roon para tulungan siya, at ginamit niya siya bilang shield. Inis niyang tanong, nasaan ang kanyang malay? Sa pagkakataong iyon, tumingin sa kanya si Genus Free Will at sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa niya ngayon. Tuwang-tuwang humingi ng tawad si Liam Von Peterson at sinabing gagantihan niya siya kahit papaano. Tumangala siya sa Dark Mage at sinabing kailangan muna nila itong harapin. Tiningnan sila ng Dark Magician sa pamamagitan ng Stone Barrier at nagtatakang nagtanong, nakaligtas ba sila? Ang kanyang kamay ay kumikinang ng mahiwagang liwanag, at galit siyang nagtanong, how dare they? Ang Dark Magician, na umaaligid sa hangin, ay yumuko sa kanyang likod at nagsimulang maglabas ng mga magical waves sa kanyang buong katawan. Ang Genus Free Will, na nakatingala, ay nagsabi kay Liam Von Peterson na mayroon lamang silang isang pagkakataon. Kailangan nilang ganap na sirain ang evil magic na ito. Inilagay ng Dark Magician ang dalawang kamay sa harap niya at nagpadala ng makapangyarihang black streams of magical energy patungo sa kanila, na nagsasabing ito na ang katapusan. Inihatid ng Genus Free Will ang espiritual na kapangyarihan ng asul na liwanag sa kanyang sword at nagpatawag ng mga valences, swordsmanship and Zenith technique. Ang Genus Free Will ay iniwagayway ang kanyang sword sa magkatabi at nakabuo ng maraming energy sword sa kanyang harapan. Iniwagayway niya ang kanyang sword at itinutok ito sa Dark Magician. Ang Genus Free Will ay sumigaw ng isang spell na tinatawag na Song of Mad Wings at inilagay ang kanyang kamay na may sword sa kanyang harapan. Bumuo ng ball ang blue energy streams at tumungo sa Dark Magician. Ang Dark Magician ay nag-cross arms sa takot sa harap niya, sinusubukang lumikha ng protective barrier sa paligid niya, ngunit ang energy swords ay madaling tumagos dito at tumagos sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa na hindi maaaring ito ang tinanong niya. Sa gulat, paano ito magagawa ng isang taong may level ng isang aplikante?